Yan. Hi, good evening class and welcome sa ating recorded discussion for chapter 10 and this is the last lesson for midterm. Okay, so we are now in psychosocial development in emerging and young adulthood. Okay, pagpasensyahan nyo na nagpiprint kasi ako no. Um, siguro naman naririnig nyo ako. Okay. Let's proceed para mabilis na tayo. Very short na lang to. Yan. So, in developmental psychology, we are studying recentering. So when we say recentering, para siyang tug of war, naghihilaan, saan ka nga dapat sumentro. So nangyayari yan during emerging adulthood. Ito yung process na kung saan yung power mo, yung responsibility, and decision making, nagkakaroon siya ng gradual shift from being doon sa poder ng parents papunta sa inyo, kayo na lang, sarili nyo na lang, into being independent. No. So, meron tayong tatlong stages of recentering or yung proseso niya. Stage 1, ito yung launchpad na sinasabi nila na kung saan yung isang individual or yung isang emerging adult is embedded pa rin siya sa family of origin niya. Embedded meaning may dumidepende, parang ganon. Hindi pa siya kusang nakakaalis. So, anong nangyayari during stage 1? Ayun nga pala, ba yan? Gulo. Yan, embedded pa siya. And habang nandun ka pa sa poder ng mga magulang mo and you still rely on them, unti-unti nagbabago yung rules. So, kung kunwari dati kapag late ka, di ka tumupad sa curfew, i-grounded ka. Ngayon, medyo gumaan-gaan kasi nga nagdadalaga at nagbibinata na ang mga person. Yan. So, merong increase doon sa expectations para maging self-reliant ka. May konting babaguhin si parents na rules para mapaisip-isip ka na I'm on my own. Yan, yung mga ganon. Stage 2 naman, ang nangyayari dito, during the heat of emerging adulthood, nagkakaroon siya ng connection, pero hindi na siya embedded doon sa family. Kumbaga parang lumalayo na siya, nagre-rent na siya, parang kayo nagdo-dorm na, yan. And you are making your own daily choices. Magluluto ba ako o magpapansit canton na lang ako? Yung mga period na yan, no? Yan, mamaya ko na i-print. Okay, next is, pwedeng nakadepende ka pa rin sa parents, pero yung mga medyo mabibigat na lang na desisyon sa buhay ang itatanong mo sa kanila. Pwedeng dependent ka pa rin nila sa PhilHealth or sa may SSS, mga ganon. Beneficiary ka pa rin nila. Pero yung mga medyo magagaan na bagay na kaya mo namang pagdesisyonan, you're on your own, kid. Example, yung emerging adult na nasa 20 years old. Ngayon, dati kasama niya ang family, now with roommates na. So, kayo, you choose your own meals, your own friends, pero pwede nyo pa rin tanungin yung parents ninyo or you will still rely to them kapag kailangan mo ng guidance, especially doon sa mga medyo papasok na sa adult na mga gawain. Like for example, pag-file ng SSS, ng PhilHealth, mga ganyan. Stage 3, usually by the age of 30, kasi nga 'di ba ang emerging adulthood is hanggang late 20s. Yan. You are fully free na. Kumbaga, you already entered yung young adulthood stage. And this is marked by true independence. Ito na talaga, you are on your own. Medyo you still have close ties doon sa mga parents mo, pero meron kang firm commitments when it comes to your career, yung partner mo, and syempre, di natin alam, baka magkaanak na kayo by 27 or 28, ganyan, bata pa naman kayo. Okay? So, I hope
clear ang recentering sa inyo and yung 3 stages niya. Next, we have, ito na pala na-discuss ko na yung recentering process, yung 3 stages. Next, we have contemporary moratorium. Okay, so sa contemporary moratorium, ito yung tinatawag nilang identity timeout. Ito kasi yung path doon sa adulthood na vague, hindi siya clear as it used to be. Marami pa ring young adults na may mga kinakaharap na fragmented world na kung saan um, the world offers little guidance and less pressure para mas mabilis yung paglaki. So, medyo i-simplify natin yung sinasabi ko. Ang contemporary moratorium class, ito yung self-conscious crisis or holding pattern mo na kung saan you start to explore different roles before committing sa isang identity. So, interestingly, no, hindi everyone feeling nila equipped sila to handle itong period na to kasi mahirap siya. Example, ang isang 20 years old, kung saan-saan siya pumupunta. Kumbaga, may mga bounce siya sa mga iba't ibang gawain. Like, for example, um, nag-aaral siya, and then nagta-travel siya, or meron siyang biglaang change of plans every few months. Alam mo yun, hindi siya stable. Hindi naman sila nawawala, pero nandun sila sa moratorium stage na kung saan they try to figure out kung sino nga ba sila bago sila mag-commit. Parang yung kay 4 stages of identity status ni James Marcia, yung moratorium. Kaya lang, contemporary kasi we are talking about the world. Okay? So, we have 4 views on personality development. So, itong 4 models na to, ginagamit to ng mga psychologists para i-explain kung paano yung ating inner self changes as we age habang tumatanda. So, first, we have normative stage models. Itong model na to, sinasuggest niya na lahat ng adults may sinusunod na basic, definite sequence ng age-related psychosocial changes. So, everyone goes through stage A, for example, at 20 years old. And yung iba naman, naka-proceed na sa stage B at the age of 30. Parang may sarili kang, may time. Yun, parang may timing sa lahat ng events. Kaya example ng normative stage model. Iniisip mo na lahat ng tao ay magiging settled na sila once they hit yung 25 years of age. Regardless kung ano ang pamumuhay nila. Pero, as you age nga, nag-iiba ang sitwasyon. Hindi lahat ay settled na by the age of 25. So, normative, merong age-related psychosocial changes. Timing of events. So, ang personality development, response siya na kung saan importante sa buhay yung mga nangyayari sa atin. No? Whether in-expect mo man yan or hindi mo in-expect. So, itong mga common experiences na to, nangyayari siya sa expected times. For example, ikaw, nag-graduate ka ng college by the age of 22 or 21, pasok ka pa rin sa timing of events or yung normative life events. Kasi 'di ba usually kung 18 na kayo ngayon, 19, 20, 21. O yan, 20 to 22 years old, dapat graduate na kayo ng psych. Kung hindi kayo nag-stop mag-aral at kung walang unexpected na nangyari sa inyo. Okay, you know what I mean. Yon, so pasok ka pa rin sa timing of events. We also have trait models. Nagpo-focus siya sa pagme-measure, pag-examine ng specific mental, emotional, and behavioral attributes. So, para siyang recipe, yung kada na nandun sa recipe, bini-breakdown mo kung alin ba doon yung extroversion sa sarili mo, ano ba yung nervousness doon, and also yung agreeableness. Malalaman natin yan
if we are going to use personality test. Makikita natin kung mataas ka ba sa openness to experience, mababa ka ba sa neuroticism, mataas ka ba sa conscientiousness, ganyan. Trait kasi class, yun yung about yung personality. Okay? Next is typological models. It is pioneered by Jack Block. So, ang ina-approach nito, ina-identify niya yung broad personality, iba't ibang personality styles. So, tinitingnan niya yung personality as a functioning whole na kung saan hindi lang ah, hindi lang siya list of individual traits pero as a person as a whole. So instead of saying you are nice, 'di ba? Oh, nice is a trait. Ang typological model, sinasabi niya sa yung entire style, yung personality style mo, kung paano ka nag-interact sa mundo. Okay, example, you are identifying a student as resilient. So when we say resilient, a type of person na um, magaling siya in bouncing back from uh, unexpected or stressful events. In short, na ma-manage niya. No? Kumbaga, bumagsak siya and then bangon siya ulit. That is being resilient or meron siyang resilience. And resilience is a type of trait. And sinasabi niya sa'yo, pag, if we are going to connect this to typological model, being resilient is sinasabi niya na sa'yo yung buong style mo. No, hindi lang niya sasabihin na bumagsak ka, bumangon ka ulit. Hindi lang ganon. Being resilient has many, parang malawak siya kasi hindi ka lang naman bumagsak sa isang bagay. Meron kang pinagdaanan na stress and you are able to manage yung mga impulses or situations na nangyari sa'yo. Okay, next. Next. At ito. Ayan, nasabi ko na to. Discuss ko na lang yung social clock, no? Sa social clock naman class, ito yung invisible schedule mo. And usually, it is made up of cultural norms. So, society ang involved dito. Na kung saan ine-expect ng community or ng society na dapat sa ganitong edad nahihit mo itong milestone na to. Nagsiset siya ng expectation kung kailan ka dapat mag-start mag-work, anong edad ka dapat magpakasal, anong edad ka dapat maging magulang, and also whatsoever. Kasi nga, merong tradition, merong norms na sinusundan. Okay? How do we manage yung ego control and ego resiliency? So, itong dalawang concept na to, it works together para ma-determine kung paano na-handle ng isang tao yung ups and downs niya sa buhay. When we say ego control, ito yung brake, preno mo. Ito yung abilidad mo na i-practice mo yung self-control and ma-regulate mo yung mga impulses mo. Hindi yung nagde-decide ka ng bigla-bigla. That is impulsivity, yung bigla-bigla. Okay, ego resiliency naman, ito yung inner flexibility mo. Meron kang capacity na i-adjust yung level of self-control mo depende sa sitwasyon. Okay? Example, very disciplined ka na student sa classroom. Very disciplined. Maingay naman sila. Ayan. So, kunyari, you are a very disciplined student sa classroom o meron kang mataas na control. And alam din niyang mag-calm down or mag-relax kapag may hindi na nangyayaring maganda. Okay? So, doon sa losing and also having relaxation under ego resiliency naman na yun. Okay, next we have, ayan, foundations of intimate relationships or sa friendship na yan, mga karelasyon. Alam ko gustong-gusto nyo to. Okay, so friendship, it looks like
it looks different, no, sa inyo, sa young adulthood kaysa nung bata ka pa. Kasi dati ang dami mong kaibigan 'no, nung bata ka, pero ngayon parang you are choosing na lang kung sino nga ba talaga ang pasok sa network mo or sa channel mo, sa circle mo. Regardless na 'yan kung anong age group sila nabibilang. Actually nung share ko lang 'no, nung sa akin, naano kasi ako, usually ang mga kaibigan ko kaedad ko. Pero nung nag-college na ako, grabe lumawak. Parang 16 ako tapos, um, may mga kaklase akong 17, 18, 22 ganyan. Parang natuto akong makihalubilo na na-explore ko yung, environment ko na hindi lang pala dapat ako nakikipagkaibigan sa same age group, 'yan. Pero itong mga friendships na ganito 'no, it is less stable. Yung friendship na maraming-marami, yung malaki, yung bang barkada talaga. Less stable siya kaysa sa, makikipagkaibigan ka sa mas matanda sa'yo or, yung mga chosen mo lang talaga na na friends. So, ang reason, itong instability na 'to 'no, dahil yung mga kayo na emerging adults, nagre-relocate kayo palipat-lipat. For example, umalis ka na sa UCU, nag-transfer ka na. So, another adjustment na naman yun, another set of friends. Kung hindi man sa school, work. Sa work naman, kung nag-resign ka sa work, may makikilala kang ibang friends doon na pwedeng mas matanda sa'yo, pwedeng mas bata sa'yo, and that's not bad na maging kaibigan sila. Actually, kung mapapansin ninyo, sila Ma'am Carla, sila Sir Renzi, ang mga yan, somehow medyo na ano ko naman, parang naging friend ko na rin sila kasi pagka na-stress na talaga ako, nagsasabi ako sa kanila. Ayan. Though hindi ko sinasabing ah, sila ang lagi kong kasama. Minsan mag-isa ko lang. Pero madalas no, nakikita niyo magkakasama kami. Ayan. So, hindi masama, Class Hana, makipagkaibigan kayo sa mas matanda sa inyo or mas bata. Pwede naman kayong tawaging ate, pwede nyo silang tawaging ate. Ako kasi personally, mas gusto kong maging kaibigan yung mas matanda sa akin. Kasi, ano parang nakakakuha ako ng life lessons. Na-experience na kasi nila yung hindi ko pa nai-experience. So, kapag dumating ako sa point na kailangan ko ng advice, itatap ko lang sila. Mga ganyan. Okay? Fictive kin. So, friends as family, ito yung sinasabi ko nung discussion ko last time na pipili ka ng ah, meron kang choice of family or ito yung tinatawag kong sister from another mother or brother from another father, ganyan, or another family. So sometimes, ang fictive kin, ito yung close and supportive friendships na sobrang lalim na they become incorporated doon sa family network mo. Parang yung family mo, kinikilala na silang kapatid mo or anak nila. Yan. So, itong band na 'to tinatawag siyang fictive kin. They are treated exactly na parang family members na kahit na wala silang biological or blood relationship. Actually, marami akong ganito na tinatawag kong parang kapatid, no? Na sobrang naging parte sila ng pamilya namin. Ah, wala ng ano, walang hiyaan, gano'n. Pag pupunta sila sa bahay, alam mo yung ino-okray namin siya, ako, minsan. "Andito ka na naman, nakaamoy ka lang ng pizza, alam mo na agad." Parang mga ganyan. Or puwedeng nakaradar siya na magluluto si mama, mga gano'n. Sugod sila sa bahay. Kumbagang hindi na sila others. Gano'n yung fictive kin. Okay, minsan tinatawag pa yung parents niyo na mama and papa. Yan. Okay, next we have yung, asan na tayo? Ano yung study mats nyo? Ayan, lang. I-check ko lang ng mabuti. Yan. Oh, yan ang gusto nyo, love, 'di ba?
So, na-discuss to ni Ma'am Carla kung UTS nyo siya at saka ako kung ako ang UTS nyo. Yung Sternberg's Triangular Theory of Love. So, si Robert Sternberg, tinitingnan niya yung love na hindi lang siya feeling, pero story siya na kung saan yung mga lovers, they are the authors. So, ang plot nito is that depende siya sa balance ng tatlong specific ingredients. So, yung tatlong specific ingredients na yan, we have the intimacy, passion, and commitment. So, when we say intimacy, parang nandito na tayo sa kabilang slide. Ayan, sabi ko na eh. So, when we say intimacy, no, this is the emotional pillar. Kasama dyan yung pag-share mo ng secrets, and it may build yung warmth, yung trust, and deep connection. When we say passion naman, it is the motivational pillar. So, depende yan sa internal drives mo that turn into physical arousal or into sexual desire. Next is commitment. This is the cognitive pillar. Ito yung conscious decision mo na magmahal ka ng isang tao and meron ka ng commitment to have the relationship in a long term period. And meron ka ng intent na magstay sa kanila. Kumbaga, ito na yung gusto mo nang mag-settle down. Okay, yun yun. Wait lang, ayan. Ito naman for the singles, syempre. So, being single in young adulthood, hindi na siya tinitignan ngayon as the waiting room for marriage. Kasi, choice na yan minsan ng mga tao or yung reaction nila sa current situation sa mundo. Pwedeng they stay single kasi ayaw na nilang mahirapan. Especially yung mga breadwinners. Parang pasan na nga nila, dadagdag pa ng problema. Parang mga ganon. So, it's a matter of choice kapag single. So, bakit kaya ang daming single ngayon, no? Una kasi, female independence, mas independent na mga babae ngayon. They self-support and they are financially independent and wala ng social pressure para magpakasal for stability. Dati kasi, magpapakasal lang babae para stable ang buhay nila. Pero ngayon, ang mga babae, kaya na nilang mabuhay ng sarili nila. And ayaw na nilang mag-asawa kasi parang yung iba ha, yung mga sinasabi lang sa akin, ayaw na nilang magpakasal dahil ayaw nila na parang yung pagod nila na ipon is mapunta lang sa pa-date-date, sa jowa, ganyan. Also, yung economic instability. Maraming young adults na pinopospone yung marriage and children, ayaw magkaanak. Kasi ayaw nila na ma-feel na yung magkaroon sila ng financial insecurity, yun bang alam na nila na stable sila ngayon and then once na magkapamilya sila or magpakasal, mawawala yung financial independence or security nila. Or pwede din na hindi pa sila nakakaipon, kaya pinopospone ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Next is choice lang ng isang tao. Parang hindi pa nila nahahanap yung para sa kanila. Or yung iba naman, they rather choose yung autonomy or yung freedom nila. Gusto nilang maging single habang buhay kasi they wanted to explore life. They wanted to travel. Alam mo yun, gusto nilang sulitin. Yung bang, you only live once ang kwan nila, motto nila. Okay? Ito, usong-uso to. Friends with benefits. Ang alam ko, ang slang ninyo is FUBU. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Basta alam nyo na yun. Okay, so yung friends with benefits phenomenon, lifestyle siya na nagiging common na. Actually, nagiging part na siya ng relationship. Parang ito yung no label. Gusto nyo lang ng meron kayong benefit sa isa't isa. So, parang blend siya ng friendship and physical intimacy. So, kung napanood nyo na yung pelikulang Friends with Benefits ni Justin Timberlake and ni Mila Kunis, panoorin nyo yun, parang ganun siya. No, friends sila, pero merong sexual activity na nangyayari. Okay? Next, we have
lang. Check ko lang yung study mats nyo. Mhm. Ayan. Yung gay and lesbian relationships. Actually, no, imposible na some of you hindi pa tanggap ang LGBT 2026 na day. Nagkaroon ng global shift in acceptance with gay and lesbian relationships because of um, spiritual matters. Merong mga religion na hindi pa nila to tanggap. And hindi na ako magbabanggit ko anong religion yon. Pero ngayon, may mga religions na they accept same-sex marriage. But hanggang ngayon, debate pa rin siya. So, just to give you a quick historical ng gay and lesbian relationships, no. 45 years ago, um, wala ni isang bansa na legally nire-recognize ang same-sex couples or same-sex marriage. So by early 2019, ito yung medyo pa-pandemic na, merong 27 countries na pumayag na or they legalize same-sex marriage. So, nung time na yon si Austria, siya yung naging addition dun sa 27 na bansa. Nagkaroon ng acceptance and legal recognition doon sa pinakamataas si America and Western Europe. Okay, wait lang. Ayan, 27 countries and 45 years ago. Ito na tayo. Yan. Next is cohabitation. So, living together without saying I do. Live in, kumbaga sa atin. So, cohabitation, it happens na kung saan yung unmarried couple is nasa sexual relationship but they live together in the same household. So, merong 3 functions ng cohabitation. Una is yung trial marriage. Ito kasi yung way, no, para matest yung compatibility nilang dalawa bago sila magkaroon ng legal commitment. Actually, matagal na tong uso. Matagal na siyang trend. Kaya lang, um, parang ano kasi to somehow win-win na hindi. Mamaya explain ko kung bakit. Another is alternative to marriage. Yung permanent lifestyle choice doon sa mga tao na hindi naniniwala or ayaw ng legal marriage, ito yung ginagawa nila. Nagko-cohabitate sila. And another form is indistinguishable from marriage. Sa ibang culture, walang social or functional difference between cohabiting couple and yung kasal. Sa ibang culture yon, pero sa atin kasi magkaiba ang cohabitation and marriage. So marriage kasi may basbas, may marriage contract. Si cohabitation wala. Pero kapag magpapakasal na ang couple na they cohabitate for more than 5 years, hindi na sila magse-seminar. Kasi pag seminar before marriage, nandyan lang yung mga family planning, ano ang dapat gawin ninyo para hindi kayo away ng away, how do you understand each other, ganun yung seminar. No? And according to research in the United States, it suggests na yung cohabiting relationships, mas less stable siya kaysa sa traditional marriages. Ito yung sinasabi ko kanina. Less stable siya, class, kasi sa part ng babae, gusto niya magpakasal. Kunyari, feel na niya na we are living together for 5 years pero hindi pa rin ako tinatanong magpakasal. Parang napapaisip na yung babae na mahal ba niya ako? Importante ba ako? May plano pa ba siyang pakasalan ako o hindi? Yan. And yung iba naman, nagsisisi sila na nagpakasal maybe because of different factors like abuse sila or pwedeng hindi sila nagkakasundo and whatsoever, kaya ayaw nilang magpakasal and mas in favor sila sa cohabitation. Ang maganda lang kasi sa cohabitation, class, if ayaw mo na, alis ka na.
Hindi kagaya sa kasal na kahit ayaw mo yung asawa mo, wala kang magagawa. Pero magstay kasi kasal kayo. And hindi madali ang annulment and divorce. Gagastos ka. Unlike sa cohabitation, sabihin mo lang na hiwalay na tayo, hiwalay na. Wala nang mga kung ano-anong legal proceedings. Okay? Mhm. Yan. Relationship stability. Ayan yung pinag-compare ko kanina, cohabitation and marriage. So kayo, before kayo mag-asawa, pag-isipan nyo muna. Though I do not encourage you to cohabitate. Siyempre, as a Christian, mahalaga pa rin na magpakasal. Kasi marriage is sacred. Blessing yan ng Diyos. Pero kung worst comes to worst, wala naman budget magpakasal, ako, you cohabitate. Pero siguro after magpakasal din lang kayo, 'di ba? Ako kasi talaga gusto ko ang marriage. Okay, so saan na tayo? Ayan, tapos na. That ends our discussion for chapter 10 and also last discussion for midterm. So I expect every one of you na anong tawag dito? I expect every one of you na mag-review kasi may naiisip akong activity. Hindi na ako magbibigay sa inyo ng mga papel-papel na activity. Meron tayong gagawing activity online. Yun na yung i-record natin as your activity. And also to lessen yung burden na binibigay ko sa inyo financially because of study materials. Okay, so thank you very much class and I'll see you soon. Goodbye!